Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagbabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng ilabas dito. Hindi po yung negative. It's a warning para may idea din kayo sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon. Kung gusto niyo na positive lang gusto niyo makuha o marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin ano mo ha. Iba dito is, maaring kayo is busy. No? Nandito yung sitwasyon na may mga bagay ka na iisipin. May mga bagay ka na gagawin. Either pwede yung manifesting something, parang ganun sa iba. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng kasiyahan or there's a fullness o may mga bagay na magkakaroon ng development or maybe handin yung you have an idea, pwede sa iba sa inyo, you have an idea or there's a new idea, new opportunity ka na naiisip. Alam mo, mga pagkakaperahan, mga lalo na kung sa trabaho siguro mga overtime, ganyan. O kaya there's a bonuses kasi may papasok din na pera sa nakikita ko dito. May mga goal na magsasucess, may mga bagay ka na pupukusan na ma-achieve mo, and then also there's a victory and success happen into your life, and tatahak kayo ng iba, ng may bagong pagtahak sa buhay nyo. There's a new journey happen into your life or there's a new direction situation. So iba dito is may mga sitwasyon daw na ifo-pursue mo. Yun na nakikita ko May mga bagay ka na ifo-pursue this week or you have an idea to pursue. Yan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may tao na hihingi sa'yo ng suporta. Or ikaw ang bibigay ng suporta sa kanya. Sa iba sa inyo is pag-uusapan daw kayo. And then, merong, ganda nito magkakaroon ng clarity no? Magkakaroon na ng clarity sa mga bagay-bagay mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo. Yun na din na yung may mga bagay ka na nafufukusan o kaya may malalaman kang katotohanan o kaya sa iba sa inyo is may mga i-start nyo na mga new project. Kaya may mga decision making, may mga bagay na magtatapos or may mga bagay na mag-uumpisa or you want to begin. Ganyan. Yung nakikita ko sa'yo dito. So, iba sa inyo, magiging malakas yung nyo when it comes to your, instinct. Yeah, mas magiging malakas yung pakiramdam mo this time. Mas magiging malakas yung instinct mo, ganyan. Pakiramdam. Meron kang 13, 19, 23, 35, at 30. Puro dark So, ba sa inyo nagtataro reading kayo? No? Meron din daw this week or this December, meron kang gagawin na isang sitwasyon na parang gagawin mo yung lahat para dun sa manifestation na yon. Or gagawin mo yung lahat para sa sitwasyon na yon to success. Kung ano man yung you want to success. Parang andun ka sa sitwasyon na gagawin mo lahat. Yes, there's a new beginning happen. May mga manifestations coming ako nakikita Opportunity, manifestation, and creativity. Energy. Ay, hindi pa pala. Maluga. Meron tayong Capricorn, Virgo, Pisces. Okay. May mga aayusin?
May mga ayusin daw kayo na either mga papers and documents ako nakikita sa iyo, and or may mga sitwasyon na related siya sa something government o kaya sa mga official building, sa trabaho, sa kung ano man yan, sa sitwasyon na yan, no? Sa iba sa inyo. And then also, meron dito na either ikaw or mas bata sa'yo sa nakikita ko na ihiwalay, o either lalayo, iiwas, o ihiwalay niya yung sarili niya sa'yo. Or maybe this is you. Yun ang nakita ko. Meron din na ikaka-stress mo this week. Pwede rin kasi yung when it comes to stress kasi is because you are busy. Diba? Marami kang gagawain. Ganyan, marami kang maraming challenge this week. Pwedeng ganon sa iba. Kaya medyo na may nakita kong stressful situation sa iba sa inyo. May mga bagay na medyo siguro kakabahan ka, ganyan. No? And also, there's a delay eh. Siguro may i-delay ka o may mga bagay na pwedeng ma-delay. Ganyan, may mga bagay na pwedeng, halimbawa, okay, sa Monday, ganito, ganyan, okay, hindi siya mangyayari. Pwedeng magiging Tuesday, Thursday, pwedeng gano'n. Basta may mga delay. Halimbawa, nag-order ka, pwedeng ma-delay yun. O kaya mag-iba yung, date, pwedeng mga ganun. Basta may mga delay situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong tapusin or gawin, or maybe you want to structure something into your life, pero gusto mo tapusin man siya or umpisahan pero hindi mo alam paano. Pwedeng ganun. Kaya iba sa inyo, maybe you're stagnant. Ayan, may mga bagay na hindi iintindihin mo na lang this week, or pwedeng nai-stress ka pero kailangan mo unawain yung mga bagay-bagay. Kahit pagod ka, kailangan mo isipin, maintindihan yun na doon sa sitwasyon. May matanda rin ako nakikita dito. I don't know why, kung sino yung matanda, maybe ikaw ito or someone, pwedeng ganun. Hindi ko alam kung siya yung stagnant or siya yung in a stressful situation. Or maybe ikaw ito sa kanya, pwedeng ganun. Baka kakausapin siya ito sa'yo, baka kausapin ka niya kasi may hihilingin sa sa'yo, or bata man siya, or ano. Basta vice versa tayo. Pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, is there's a new member of the family. Pwedeng may mga mabubuntis, mga anak, pwedeng new pet, pwedeng may titira sa inyo, ganyan. Pwedeng, basta may mga new situation ako na nakikita sa iyo. May mga bago. Tingnan natin energy mo. Universe, bakit may sinasabi kasi dito na work, professional. Siguro nga medyo stress ka sa trabaho mo this time, no? Ganyan. Basta lakasan mo na yung loob mo kasi matatapos naman siya. Siguro nandun yung pagiging understanding mo. And also, hindi ko na kayo didiretsuhin ko na kayo, losing something valuable sa buhay mo. Hindi ko alam kung in what way. Pwedeng manakawan ka. Pwedeng mahulog o mawala yung mga mahalagang bagay sa'yo. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko. Sa iba hindi naman kayo lahat siguro yan. Kung kanino ba to, mag-ingat na lang kayo. Ang the best dito is pag-iingat. No? May matigas ang ulo May mag-a-isolate ka nga. May medyo either ikaw or someone, mataas yung ego niya. Energy ni Taurus. May tao matigas ang ego. Baka siya yung ika-stress po, ganyan. O siya yung ma-stress sa'yo. Ganun. Okay, energy mo. Okay, energy mo this week, sa iba sa inyo is parang may hinihintay ka. May mga paghihintay, no, sa iba. Energy rin ng iba dito is medyo depressed. Siguro nga kasi baka busy, ganyan. Kumbaga, may mga bagay ka na gustong gawin, pero may mga bagay kang gustong gawin, hindi mo magawa. O kaya may mga gusto kang baguhin, pero hindi mo magawa. O kaya may mga bagay na you want clarity, pero hindi mangyari. Pwedeng ganun. O may mga manifestation ka na maaaring hindi pa siya sa ngayon. Mga ganyan. Energy mo rin,
there's a negativity or nahandoon yung situation na may mga bagay na male-let down ka or makakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Mga pagpaplano ito, no? Ganyan. Walang kasiguraduhan, pwedeng ganun sa iba. Anong parating? Ito. Anong parating sa kanya? Ay, devil, oh. Parating sa kanya. Daming iniisip yarn. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may mga biglaang magaganap o mangyayari daw na ikaka-stress mo, ikaka-worried mo. May mga anxiety, depression ako nakikita. And then also, may mga unexpected, a blow of emotion happen. Pwedeng ganun. Pwedeng deep hurt, pwedeng ma-disappoint ka sa kasama mo sa trabaho mo, o kung sino man yan. Yan. May mga biglaang magaganap o nahandun yung sitwasyon na makakaramdam ka ng unhappy situation. Yun. Diba sa inyo is maaring magkasasakit yung ulo nyo, o kaya may insomnia kayo, o kaya may mga gugulo sa isipan mo dahil sa nakaraang sitwasyon. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, pwedeng puyat ito, no? O kaya kulang ka sa tulog, ganyan. May mga bagay ka na iniisip, o kaya nagigising-gising ka talaga in 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Baka nagigising-gising ka sa gabi. O pwede rin na sa iba sa inyo, night shift kayo. Ganyan. And also, parating sa'yo, minom ka ba ng alak? Minom ka ng alak? Okay, ingat ka na lang sa no? Iwas ka na lang sa mga tukso, ganyan. Iwas ka sa tukso. Yan. Baka may mga tukso. Kung ano man tukso yan, umiwas ka sa tukso. Pwedeng sa pagkagagastusan, pwedeng sa tao, pwedeng sa paligid mo, kung anong tukso ang mangyari. Basta you need to trust your intuition. And also, sa nakikita ko dito, may tao na ikaw ito or someone. Sana walang separation. May tao dito na magkakaroon siya ng pag-uusap or apology. Ito tao na to. Or maybe this is you. Yeah. Ano ang dapat iwasan? Mitos. May tao makasarili at sakin, ano? Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, chaos. No? Iwasan mo yung chaos. Iwasan mo rin yung ma-overcommitment ka in a situation na parang mali na, hindi na good, nakaka-stress na, hindi maganda, or paulit-ulit na lang, pwedeng ganun. Yan, iwasan mo yon. Iwasan mo ma-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay mo. Iwasan mo yung sadness, be materialism, or gastos ng gastos, or maging mapagpikay masyado, ganyan. Pero nasa sayo pa rin yun. Iwasan mo na mag-shattered yung mga pangarap mo sa buhay mo, and iwasan mo na hindi ka makapag-evaluate sa mga bagay-bagay na dapat mong i-evaluate bago mo aksyonan, bago mo desisyonan, bago mo i-move. Iwasan mo rin is, syempre, mga frustration or unit, kailangan din kasi sa'yo is a mental strength, always have a clear mind, and release or escape or ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi good talaga. Saka makinig ka rin daw sa payo ng ibang tao, or
or yung opinion ng ibang tao. Kumbaga, huwag ka maging close-minded din. Anak, pinupupuan mo si mami eh. And you need to use your head when making a decision making. Maingat ka rin sa mga salita mo, no? Sa mga ibabato mo rin. Yan. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Taurus in love. Okay. Okay, when it comes sa love. Okay, may third party sa iba. Kung kayo is single, there's an offering. No? There's an offering, ako na nakikita sa iyo na may parating. Ibig sabihin, magkakaroon ng taong ma-attract sa iyo or maybe ikaw ma-attract. Yun na nakita ko. Pero parang iisipin mo siya. Yun na nakakita ko. Pero mag-trust ka sa intuition mo dito kasi lumalabas siyang devil. Pwede kasi ito na pwedeng halimbawa may bad habit siya o kaya halimbawa itong tao na to iba yung pakay niya talaga sa iyo. Ganun. Parang alam mo yung mga love scam, ganyan. Kasi alam mo yung mga, basta i-research mo yung love scam kung ano yun. Kasi pagka love scam kasi is mag-i-invest talaga sa sayo ng year. Almost, minsan nga iba, year, 2 years, 3 years. Then after nun, gagatasan ka niya. Hanggang sa mapahulog ka niya. Parang ganun. Basta i-research niyo yung mga love scam. Yun. Basta you need to trust your intuition. Kasi ang nakikita ko dito, itong tao na to magiging very idealism mo talaga siya. Pero habang tumatagal, magkakaroon ng magbabago. Magpo-put effort kasi siya sa iyo. Pero may pagbabago. Pero nasa iyo pa rin yan. Trust your intuition. Or pwede rin na may someone siya. Hindi lang ikaw. Pwedeng ganun. Sa mga nagkahiwalay dito is kasi nandito kayo sa sitwasyon na maaaring na-control ka ng sitwasyon na to, no? O ng relasyon. Vice versa tayo. Nandun yung pagkocontrol, nandun yung, alam yung paulit-ulit na lang na nagaganap in this relationship. Ganyan. Parang, siguro kung ano lang, away-bate, ganyan. Pwedeng ganun. O kaya nagiging hot and cold talaga. Means, palagi na lang siguro isa sa inyo is laging humingi ng sorry or palaging they nagpi-please na ganyan, mga ganon, no? Yun nakikita ko dito. And kung babalik siya, may pagsisisi yung isa sa inyo, no? Nandun yung panghihinayang at pagsisisi when it comes in this relationship kasi nga nagkaroon ng pagkocontrol. Maaring may nalaman ka na rin naman din kasi dito sa tao na to. Yun, talaga nagkaroon siya ng third party. Nandun yung isa sa inyo, or they cutting you or kinat ka niya. Yun nakikita ko dito, nagkakaroon din ng pagpapayo. Pero maaring makaka-receive ka ng text message or ikaw yung magte-text sa kanya. Makaka-receive ka. Either communication or text message, parang gano'n. Dito sa tao to. Pero hindi kasi yung thinking na gagawin ko ba or hindi. Parang dadalawang isip pa siya. Ganyan. Pero may nagpapayo sa kanya. Kung kayo naman is in relationship, dito sa relasyon na to kasi kung ano yung may nangyari noon sa inyo na pwedeng siyang maulit muli ngayon. Yun ang sabi sa relasyong ito. Pwedeng may mga bagay na paulit-ulit na nangaganap o nangyari. Tingnan natin ang pwede yung isa sa inyo is napaka-busy. Diba? Diba, busy ka o kaya busy siya. Ganyan. Yun ang nakikita ko. And then, handun yung sitwasyon na gusto ng isa is magkaroon kayo ng connection. Gusto ng isa na magkita kayo. Gusto ng isa na mag-bonding kayo. Gusto ng isa na ganito. Pero busy ka or busy siya. Pwedeng ganun. May mga ganun. Kasi dito sa sitwasyon may, kung kayo naman is in a relationship, nandun yung
may mga sitwasyon na makokontrol ka ng relationship. Ganun. May mga bagay na lalo na 'pag matagal na kayo, 'di ba? There's a lack of effort na, no? Kumbaga na andun na lang siguro yung kung kailan lang tayo magkita o kung kailan tayo lalabas, yung parang kontento na yung bawat isa, ganyan. Nawawalan na ng ano, parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Sa iba ganun, money. Taurus. Layo ng narating, ah. Ano po ito? Money and trabaho to, ah. When it comes sa yung money. Okay, when it comes sa money mo, may konti lang naman na ano, siguro sa trabaho to, may konting depression lang. Yan. No? Dito. Pero mag-ingat ka pagdating sa money. Why? Kasi may tao magsisinungaling sa'yo pagdating sa money. Pwedeng lolokohin ka niya, dadayain ka niya, o lilinglangin ka niya. Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito, ah. When it comes sa money rin, andito yung sitwasyon na depression kasi to, no? There's a negativity or iba dito is may mga bagay ka. Halimbawa, sakto lang yung pera mo, sakto lang yung meron ka. Diba? Parang you try to make it balance yung sitwasyon na yun. Parang pagkakasyahin mo talaga siya. Ganyan. Pwede rin yung mga ipon nyo is mailalabas nyo. Pwedeng ganun. Pero yung sa iba dito, hoping, hindi naman lahat. Pero iba dito, ibig sabihin is meron kang ikina-excite na isang sitwasyon by pwedeng pagkakagastusan nito or pwedeng may mga magaganap na ikaka-excite mo. Pwedeng, kasi nga, sahudan, di ba? Yan, pwedeng ganun. O kaya is may mga sitwasyon na mangyayaring ikaka-excite mo dahil related ang trabaho at pera. Pwedeng ganun. Pwedeng, meron. Kasi King of Wands and King of Wands. The Star and the Star. Ay, ano to? The Judge, Justice and ano. May bibigyan ka daw ng suporta? May pagbibigyan ka ng pera? Or hingi ito ng suporta sa'yo? Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Iba dito, walang, pero tingnan natin 2026 mo sa next week maybe. Hindi pa sigurado yun ni ate, no? Busy-busyhan yan ate. Iba dito, may mga new project kayo. Dito, sa mga Taurus. May mga gagawin kayo na mga new idea, new project. Yan, magkakaroon ka ng decision making. May mga bagay kayo na tatapusin, aayusin, gagawin, ganyan. Advice. Actionan. Susubukan, mga ganon. Gulong-gulo yarn. Gulong-gulo yan. Uy, okay, mamaya na yung advice, ha. Meron ka daw ikakagulat o ikakasya o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Anak, nagpupo ka pa dyan. Yan. Pwede ito is, pwedeng kasama mo sa trabaho, kakilala mo, basta kakilala mo siya, basta kung saan man yan. Pwedeng sa isang lalaki, ganyan. Pwedeng sa karelasyon mo, pwede rin. Kasi may cups tayo. Yun na nakita ko. Basta kung ano may kakagulat, ikakasyak mo yan. And then also, is pwedeng merong taong there's a moody situation, lalo na siguro pag pagod ka, moody ka talaga. Lalo na pag busy ka, moody ka talaga. Natural yun sa tao. Medyo gulong-gulo iba, may taong bitter, may taong hindi magpaparaya or hindi magpapatalo, may galit, puot, merong blockish, may taong hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi pwedeng maasahan. Pwede yun sa trabaho mo, diba? Hindi mo siya pwedeng, huwag ka magtiwala sa kanya. O
Basta you need to trust to your intuition, yun ang nakita ko. Or kung sino man yan, yun. When it comes sa advice, you need mo mag-control and balance sa bawat. I-evaluate mo yung mga bagay-bagay. Ano? Iwasan mo yung mga chaos, iwasan mo na hindi maging sincere sa mga bagay o sitwasyon. And then, be open up in a good way. Siyempre, use your intelligence. Maging mahusay ka sa pakikipagtungo sa mga bagay-bagay o kung kanino man yan ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mga puot, galit, o mamanipulate ka ng iyong emotions o ng iba. At syempre, yung hindi mo alalahanin din yung sarili mo, yung stability mo, o yung pagbubukas ng bagong opportunity sa'yo. Halimbawa, may mga bagay na kasi na need na i-let go, may mga bagay na kailangan ng umpisahan, gawin, simulan, ganyan. And basta, leap of faith, umasa ka na may mga nangyaring maganda sa'yo, and you will back from the basic, from the top, from the zero. Sabi dito. Diba dito nagkakaroon ka ng jungling situation, ano? Nag-jungling kayo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigatou namaste, God bless.